Maglilinis na naman ako dito sa kwarto and sobrang excited ko nga dahil mag-iiba ako ng look dito sa kwarto. Hindi naman bonggang-bongga pero gusto ko maiba naman yung vibes dito sa kwarto. So anyway, inalis ko na nga muna lahat ng mga punda, ng mga unan namin at magpapalit na rin ako ng bedsheet. Sa ganitong pwesto kasi ng higaan, medyo mahirap na yung uluhan namin nasa bintana. Ang struggle kapag kailangan mo sumandal kasi nga kurtinay nasa likod mo. So iibahin ko talaga yan. Gumamit lang din ako na tong Derma vacuum para magtanggal ng mga alikabok dito sa sahig and then ililipat ko nga lang muna dito sa may pintuan banda yung aming kutsyon from Kosova. Spring mattress pala yan, sobrang lambot. Queen size, 8.1 inches yung thickness. Struggle lang talaga siyang ilipat-lipat dahil mabigat nga siya. Inalis ko na muna dyan yung shoe rack pati yung dish rack dito sa gilid para ma-vacuum ko na nga rin yung sahig dyan. At bakit may shoe rack at dish rack sa loob ng kwarto? Paano ba naman yung anak kong panganay mahilig mag-toy apartment? Yung parang bahay-bahayan ng mga laruan niya. So, sinusupport ko na lang kung anong trip niya. Inalis ko na rin isa-isa itong puzzle mat namin. Actually, gusto ko talaga siyang labhan. It's just that gabi na kasi niyan. Feeling ko hindi matutuyo agad. And para mas mapadali nga yung paglilinis, pagtatanggal ng mga alikabok, dumi sa sahig, vacuum na lang yung ginagamit ko. Then, I decided na magpalit ng vacuum kasi itong bagong nasubukan kong floor vacuum from AC, napakalakas ng suction niya. Actually, nahirapan nga ako mag-vacuum dito pa isa-isa sa puzzle mat kasi grabe ang kapit niya. Sobrang lakas ng suction na tipo. Ikaw na mahihirapan talagang alisin yung puzzle mat sa mismong vacuum. At talaga namang deserve na malabhan ito napakaganda kong kurtinang 3-in-1 nga pala yan, isang set. Tapos marami ibang kulay niyan, may mga printed din. Affordable lang to. Ilalagay ko yung link nito sa comment section o kaya naman nasa showcase ko yan. Ginamit ko na nga rin itong pangmalakasan kong ladder kasi gusto ko maiba yung look. So tatanggalin ko yung kurtina and meron kasi ako ditong existing na Korean blinds or roller blinds. Yun naman ang gagamitin ko this time. Umorder pala ako ng isang set nito or 2 piraso na lagayan or holder ng mismong Korean blinds kasi yung luma namin parang medyo lumuwag siya feeling ko. And then bago nga ako magkabit ng Korean blinds, maglilinis na muna ako ng electric fan. So meron ako na-discover na bagong panlinis. Sobrang lambot niya. Hindi siya duster kasi iba yung material niya. And kita mo kahit ipasok ko siya sa loob ng electric fan, easy peasy kasi minsan talaga nakakatamad linisin tong electric fan namin dahil napakataas ng pwesto niya. Tapos usually ang higpit-higpit pa ng pagkaka-screw. Ay ano ba yun? Basta yun, ang hirap niyang linisin. So eto, mapapadali talaga yung paglilinis mo ng mga ganyan. Aircon, electric fan. Then sobrang affordable nito as in, ilalagay ko yung link nito sa comment section. Nasa showcase ko rin yan. So anyway, dito nga pala sa may pader, meron na dyang abang na tokso. Iniscrew ko lang dyan yung holder na nabili ko para sa Korean blinds. Color gray nga pala ito. So ayan, gustong gusto ko talaga tong Korean blinds na to kasi feeling ko mas madali siyang i-maintain. And I think nasa isang buwan na rin simula nung huling naglinis ako ng kisame, ng pader. So pinasok ko na yung Joy Boss na mop ko and then naglagay lang ako sa loob ng tubig na may halong the pink stuff na floor cleaner. So itong nasa kanan na pader, ito yung pinaka-partition ng sala, ng kwarto. So hindi yan semento, parang kahoy lang yata siya or plywood. So meron kasi dyang parang tinapalan ko na nga lang ng wallpaper kasi ang pangit-pangit, nag-uuka-uka yung parang skim coat niya. So ang pangit kapag nagfi-film ako ng mga bedsheet, ng mga pinopromote ko, hindi talaga siya giving. So may balak akong gawin dyan sa pader na yan mamaya. So anyway, eto at nagmap na nga rin ako ng kisame, pati na rin ng pader. Yung ganitong klaseng floor mop from Joy Boss, meron niyang 2 included na mop cloth kapag dumating sa'yo. So bago ko siya gamitin, nilalabhan ko na muna siya, binabrush ko siya ng may color safe na bleach and then ang inuuna ko, especially kapag maglilinis ako ng kisame. Kisame muna from top to bottom. So kisame and then tsaka ko pupunasan or yung mamap yung dingding and then yung pinaka last is yung floor. Eto nga pala at na-unbox ko na yung pinakabago nating idadagdag na parang accent wall kineme dito. Ang gagamitin ko lang para maidikit yan itong Bostik na No More Nails. So 10 pieces nga pala ito and ito na rin yung magsisilbing headboard namin. At hindi rin naman ako nahirapang magkabit nito gamit lang din yung Bostik na No More Nails. And ayan na nga. Actually, pang background niya ng mga TV sa sala. Pero wala naman akong balak gamitin yan sa sala dahil mas gusto ko siya as headboard. Parang accent wall ba? And para talagang bonggang-bongga. Eto, meron akong idadagdag na wall decor, wall art decor. Mas malaki ito kumpara sa mga nasubukan ko na before.
And ang ganda niya sa actual, as in, sobrang ganda. So, may included na nga pala na mga double-sided tape. Pero kung gusto mo naman na OA sa kapit, gumamit ka na rin ng No More Nails from Bostik. So, ayan, para siyang banana leaf. Ang ganda. Bagay na bagay talaga siya sa kulay nitong wall panel ko. Nga pala yung wall panel or yung iba fluted panel, meron pang ibang color niyan. May parang black, red oak, mga ganon. Lagay ko na lang yung link sa comment section o kaya sa showcase. So, eto na yung huli ko talagang i-unbox. Medyo nagmamadali na nga ako dahil gabi ako nagsimula nito. Inaantok na yung mag-aama ko. So, ayan, at for the madali na nga tayo. At ito na nga siya after kong i-assemble. Yung ganitong metal rack, available din yan in white. Pero gandang-ganda ako sa kanya. Naisip ko, ay, pwede rin pala gawing background ko to kapag meron akong gagawing mga promotional video. Pero parang opisina rin yung atake niya. Tapos maglagay ka dyan ng office table, desk, or kineme, di ba? And special thanks sa mga napaka-generous na seller na nagpadala ng mga free product sample ninyo. Grabe naman kayo sa mga support ninyo. Maraming salamat po. Kaya in case lang na meron kayo nagustuhan dito sa video na ito ha, yung link niya na sa showcase ko lang po o kaya sa comment section. So pinunasan ko na lang din ng wet wipes, yung mga pinagkakabit ko nga sa pader. Kailangan ko alisin itong drawer ni Pinggoy sa kabilang side kasi hindi kami nakakanood ng Lumos projector dito sa wall na to dahil medyo maliit nga. So kailangan ko mag-giveaway. Alam mo, habang binabalik ko nga dito yung puzzle mat sa sahig, naisip ko, hala, baka hindi enough itong 10 pirasong fluted panel as headboard namin doon sa queen size naming kutsyon. Hindi ko kasi siya na-measure na. Para mailapat ko ng ayos yung huling puzzle mat, tinanggal ko na muna yung damitan ng mga anak ko and then pinasadaan ko na rin ng vacuum and mop and then pinunasan ko na rin yung drawer nila bago ko ibinalik sa dating pwesto. And then lipat ko lang din dyan yung lagay ng stuffed toys. Color puti po talaga yung spring mattress. So natanggap ko nga ito from Kosova pero naglagay lang ako ng cover para naman maiwasang mantsahan. And bago ko nga lagyan ng bedsheet, gagamit lang muna ako dito ng dust mite vacuum at itong gamit ko nga pala is from Mova. Alam mo, na impressed din talaga ako dito sa dust mite vacuum nila kasi ngayon ko lang narinig yung brand na Mova. Ang lakas ng suction niya, ang bongga ng pa-UV light niya. Tapos ilang araw ko na itong ginagamit. Ayan, ang dami ko nang duming na ipon dun sa loob ng dust cup. Tapos eto nga palang bedsheet, bago rin ito pero nilabhan ko na muna siya. This is from Holler Mall naman. Alam mo, nung double size pa lang yung kutsyon namin dati, ang bedsheet na ginagamit namin noon yung plain na pink, plain na green from Holler Mall. Bumibili talaga ako sa kanila kaya sobrang thankful talaga ako na meron akong bagong bedsheets na galing sa kanila ngayon. Nakasya dito sa kutsyon namin. And then, itong cute size naming baby industrial fan from Astro naman. Nilagay ko lang sa may paanan. Kasi, tignan mo, ang cute size lang niya. Adjustable yung height niya. Pwede pa yung pataasan. Gusto ko yung ganyan lang kababa para kapag nanood kami ng projector, hindi siya nakaharang. Tapos ang lakas po ng buga niya, nasa 500-600 pesos lang yan. Yung link niyan, alam niyo na, nasa comment section or sa showcase. And pasensya na, paulit-ulit ako ng ganun. Siyempre, tinitake advantage ko na rin makapag-promote ng product. Malay mo naman, may bumili, magka-commission naman ng mamsin nyo. Alam mo, natuwa nga rin ako dahil pagkalagay ko nga ng kutsyon, hala, saktong-sakto siya doon sa 10 piraso ng wall panel. Sinet up ko na nga dito yung Lumos projector para makanood sila dahil medyo nagpapaantok na nga yung mag-aama ko. So, medyo minadali nga itong video na ito. Kung meron na itong part 2, ilalagay ko na lang sa vlog. And ayan nga siya, sobrang ganda. Hindi ko pa nalalagyan ng decor itong shelf, pero yan na yung magsisilbi naming bedside kinemberloy. Sobrang na-miss ko rin makanood sa projector namin kasi yung dating setup ng higaan namin, hindi talaga siya uubra. Alam mo, sobrang satisfied talaga ako sa kinalabasan niya. Let me know naman sa comment section kung bet nyo rin ito. But thank you for your time for watching. Follow for more!